Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong May 13 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Pepe kung saan ay patuloy pa rin po siya na naglalaro dito sa loob or nagko-consolidate dito sa loob ng isang ascending wedge pattern na binubuo po ng dalawang kulay blue na linya. Pero masasabi ko kahit anumang oras ay maaari na po siyang magkaroon ng breakout dito sa lower portion nito at posible itong bumagsak. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po, check po natin ang kanyang kasalukuyang performance dito kay CoinMarketCap. Kung saan ay siya po ang nananatiling top 3 dito sa ating meme coin rankings by market cap. At ayan, tulad po ng ibang mga meme coins natin dito ay bagsak na rin po itong si Pepe. Bagsak po siya ng 1.36% dito po sa kanyang 24-hour performance at bagsak po siya ng 1.34% dito sa kanyang 7-day performance. Kaya yan, red na red po ang buong meme coin natin. Hindi lamang po mga meme coin, buong crypto market po. Yung kanyang market cap ay bagsak na rin po ng 1.36% pero yung kanyang trading volume ay gain po ng 7.46%. Check naman po natin ang kanilang official X account para ating alamin kung meron po ba silang bagong announcement or latest tweet dito na maaring makaapekto sa presyo ni Pepe sa hinaharap. Kaya ayan, meron po sila rito, last 11 hours, one meme to rule all them all. Ayan, Pepe. Ayan, one meme to rule them all. Ayan, ang nag-iisang meme coin na siya raw, yung parang magiging hari ng lahat ng mga meme coin. At mukhang yan po ay si Pepe. At ayan, May 9, ayan pa po yung kay Ginoong Donald Trump. Kaya ayan, wala po tayong bago. Yan lamang po yung latest. At halos laging ganito lamang po yung mga tweet or post nito, yung si Pepe. Ayan, yung hinahanap po natin dito ay yung malaking development, partnership, collaborations. Ayan po yung mga hinahanap or nais nating malaman dito. Kasi yan po talaga yung mga nakaka-apekto sa presyo ng mga cryptocurrencies. Ayan, balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito sa daily chart time frame ni Pepe kung saan ay nananatili pa rin po na valid ang aking pinaka price target dito na 40 digits 1086 na aakyatin po niya ito dulot po ng kanyang naranasang breakout dito sa upper portion ng ating bullish flag pattern na ito. Kaya ayan, valid na valid pa rin po yan, aakyatin po niya ito ayan hanggang sa ma-hit niya ang pinakamataas na price target ko rito na 40 digits 1086. Kaya dahil dyan ay meron akong nakaabang rito na isang sell pending order or take profit. Kaya ayan, nakapag-take profit na rin po ako dito nitong makalipas na araw. 2 beses na po akong nakapag-take profit dito noong May 4. Ayan, nag-take profit na po ako rito. Ayan, sa support line na yan. At saka ito pa yung mas nauna na take profit ko rito noong April 22. Nakapag-take profit na po ako dyan. Kaya meron po akong nakaabang rito na isang buy pending order. Ayan. Dito po sa 50 digits 643. Kung sakaling bumagsak po itong si Pepe, ayan. At least may nakaabang po akong buy pending order dyan. Kaya yan po yung aking mga spot trading positions dito sa pagti-trade dito kay Pepe. Yan, meron pa po akong isa rito na nakaabang na buy pending order dito sa 50 digits 441. Yan, nakabili po pala ako rito noong mga April 13. Kaya yan po yung aking binawasan sa pagti-trade profit dito. Kaya ayan, yung aking analysis po rito ay mukhang kailangan po nating itong bantayan kasi posible po siyang magkaroon ng breakout dito sa lower portion ng ating falling wedge pattern na ito. Kasi yung pag nagkaroon po siya ng breakout dito ay ayan, maaari po siyang bumagsak hanggang dito sa 50 digits 643. Kaya malaki po ang pwedeng ibagsak niya kapag nagkaroon siya ng breakout dito.
Kaya yan, sa mga nag-futures trading ay isa po itong magandang opportunity para mag-short, magbukas ng short trading position. Pero kailangan po nating bantayan. Kailangan po na lumabas ang confirmation na breakout po nito bago po tayo magbukas ng ating short entry position dito. Kaya ayan, pero yung ating mga signal naman po dito sa ating dalawang indicator ay bullish pa naman po yung ating half week indicator. At ganun din po yung ating QQE mode indicator dito. Kaya may posibilidad pa rin po na magagawang magpatuloy sa pag-angat itong si Pepe. Pero kung mapapansin po natin, ang kanyang ascending wedge pattern dito ay paliit na po yung kanyang ginagalawan dito. At mukhang sa pag-angat po nito ay mukhang nahihirapan na po siya sa kanyang pag-angat. Patuloy na pag-angat. At pagdating pa lamang po rito sa resistance line natin dito sa 50 digits 880 ay mukhang hirap na siya. Ayan. Kitang-kita naman po natin yung mga candlestick dito na bumangga sa resistance line natin dito at nauwi na lamang sa karayom. Ayan yung kanilang ayan, tumalbog po sila at nauuntog po sila. Kaya ngayon kung pag i-check po talaga natin ito ay maliit na lamang yung ginagalawan ni Pepe. Kaya ito na lamang po yung kanyang ginagalawan. Kaya ang posibleng mangyari rito ay kung kailangan na po, kung gusto niyang magpatuloy sa kanyang pag-angat ay kailangan na po niyang basagin yung resistance line natin dito na 50 digits 880. Pero kung pag hindi at bigo po talaga siya ay ayan. Yung aking gaya ng sinabi ko kanina na ito na ang umpisa ng isang matinding pagbagsak ni Pepe patungo dito sa 50 digits 643. Kaya ayan, at least okay na po ako dito sapagkat nakapag-take profit naman ako rito sa May 4 kung sakaling siya ay babagsak. Kaya yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito kay Pepe. At yan na rin ang aking mga trading positions para sa mga gustong gayahin at sundin yung aking simpleng paraan sa pagtitrade lamang dito kay Pepe, pag-spot trading. At ayan ang aking technical analysis update sa araw na ito dito po kay Pepe. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.